Ang pagdiriwang ng Flores de Mayo o Santa Cruzan, kilala din itong Sagala. Ang pista ng bulaklak na pinagdiriwang sa buwan ng Mayo bilang parangal kay Birheng Maria. Ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay pinaniniwalaang nagsimula noong 1854 sa Vatican at nagproklama ng doktrina ukol kay Immaculada Concepcion. Ang Santa Cruzan ay itinuturing na isa sa pinakakilalang pangrelihiyong pagdiriwang sa kultura ng mga Pilipino at pinakatanyag na tradisyon noon hanggang ngayon. Dito sa Espanya ay nag-oorganisa taon-taon ng Santa Cruzan ang Filipino Personal Parish sa Barcelona upang gunitain ang paghahanap at pagkakatagpo ni Reyna Elena at ng kanyang anak na si Constantino sa banal na krus mula sa Jerusalem. At sa taong ito ay ginawang 4 na henerasyon ang mga naging reyna ng Sagala, simula sa mga bata. Dalaga, may mga asawa, at maging mga lola. Laking tuwa ng mga iba't ibang lahi na nakasaksi sa naganap na prosesyon ng mga naggagandahang kasuotan ng mga reyna. Ito ang naging kauna-unahang sagala na may halos 128 partisipadong reyna at eskorte sa nasabing parokya. Ginawa ang makasaysayang Santa Cruzang ito kasabay ng pagdiriwang ng buong komunidad sa ika-25 anibersaryo ng Parokya Personal Komunidad Pilipina ng buong Barcelona. Yung Santa Cruzan ay atin din parang pagpapagdiriwang natin ang Santa Cruzan na ma-celebrate natin yung 25 years sa ating pagiging parokya. Kaya ginawa nating 4 ang grupo, yung mga lola na mga first generation na more than 25 years na rin dito, hindi pa sila parokya. So, bigyan naman natin sila na sila pwede rin maging reyna sa Santa Cruzan, Flores de Mayo. And then, yung mga anak nila, tito, tita, mag-reyna din sila. Tapos yung mga anak nila, yung mga jóvenes, yan talaga yung original Santa Cruz. At yung pangalan, yung mga kids, yung 4 na henerasyon for 25 years, yan kasi ang yaman natin ng mga Pilipino. Ang yaman ng mga Pilipino ay human resources. Ang ating mga lakas at ang yaman ng simbahan, wala man tayong simbahang bato sa Barcelona, ang mga Pilipino ang simbahang tao. Kaya kung saan may mga Pilipinong nagsasama-sama, buhay ang simbahan natin. Kasi ang simbahan natin, hindi simbahang bato, simbahang tao. At gusto nga ipakita diyan sa ating sa tao, eto ang mga Pilipino, buhay ang pananampalataya. Mula pa sa kanilang ninuno hanggang sa mga susunod. At kung ito yung maaalagaan natin, ito yung isang inspirasyon para sa mga Pilipino. No? Matapos ang sagala ay sinundan na ito ng pag-aalay ng bulaklak sa Birheng Maria sa loob ng simbahan at banal na misa sa pangunguna ng obispo ng Imus, Cavite na si Bishop Reynaldo Evangelista. Dito ipinapakita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapahalaga sa tradisyon at kulturang Pilipino
kahit malayo tayo sa bansang ating sinilangan.